Magandang gabi po sa ating lahat. Yan, good evening at Sister Evelyn at Kuya Virgil at sa inyo po lahat na makasama po natin ngayong gabi para po sa ating podcast na po. So, purihin po ang Panginoon na ngayon ay patuloy po na sama-sama na po at pagpaunahin po ninyo last week po ay medyo nasa vacation mode muna po ang ating podcast, but praise be to God, salamat po sa Panginoon. Ngayon po ay papatuloy po tayo, so purihin po ang Diyos na ngayong gabi po ay muli sama-sama po tayo sa ating pong Real Life Issues podcast ng Global Harvest Goshen Ministry. So shout out po sa bawat sa atin, dyan po si Attorney Cheryl. Good evening, Attorney Cheryl, and maging sa bawat sa po sa atin. So yung ating pong pag-uusapan for tonight ay very open sa tayong pag-usapan ang mga tunay na hamon po sa tawag nating hamon sa mga buhay po natin, alright? So tingnan natin po yung ating topic for tonight, isang hamon at hanapin na pag-asa at direksyon mula kay Lord. So muli po, ito po ang inyo pong lingkod, Pastor Edric, and ang topic po natin tonight is something na lahat tayo po ay siguradong nararanasan. Yung pong tinatawag natin when life feels unfair, paano kapag parang hindi patas o unfair po ang buhay. Yan, tingnan natin, may mga araw na alam natin po na parang kumukontra sa iyo, parang sinasabi natin ay parang hindi naman yata tama itong nangyayari sa akin, sinasabi natin na unfair ito, hindi para sa akin ito o hindi patas itong situation ko, itong pangyayari sa buhay ko. So may mga araw po, mininato parang lahat ay sabi ko kumukontra sa iyo. Yung iba, para sinasabi umaasenso kahit lumalabag sa tama, habang ikaw naman, sinasabi natin ay ginagawa mo ang lahat ng mabuti, pero parang wala pa rin nangyayari, Minsan mapapaisip ka, natanong, Lord, bakit ganito? Sinasabi natin, bakit? Hindi ba dapat nabibigyan ng reward ang paggawa ng tama? Minsan yung question natin, bakit ganito, Lord? Kung naranasan mo yan, alam mo, hindi ka nag-iisa, kapatid. Kahit po sa Biblia, sa banal na kasulatan, mamaya kwento natin, maraming lingkod ng Diyos ang nakakaranas ng tinatawag nating unfair situations, unfair treatment, o tinatawag nating unfair sa buhay. Pero makikita natin na kahit parang talo sa simula, sa huli, ang justisya ng Diyos ang nananaig. Okay? Kaya ngayong pag-usapan po natin, matutuklasan natin kung paano magtiwala sa Kanya kahit hindi patas ang sitwasyon. Mahina raw yung sounds ko, be. Paano pa yan? At kung bakit laging background music lang na. Okay, ayan. Hopefully, malakas na po yung boses ko. Medyo gamit ko po kasi ngayon po ay iPhone. Ginagamit ni Mariel yung iPad kasi po. Alright, so hopefully medyo malakas na po. Clear na ho ba yung aking salita, yung sounds natin para at least alam ko po kung makapagpapatuloy pa tayo. Alright, hopefully loud and clear ang ating boses na po. So sabi ko nga po, kung naranasan po natin yung mga unfair treatment, unfair situation, unfair life sa buhay natin, pag-usapan natin, matutuklasan natin kung paano magtiwala sa Kanya, kahit hindi sinasabi natin patas ang sitwasyon, at kung bakit laging worth it ang
manatiling tapat po. Okay, so tingnan natin. Tingnan natin ito, ano po, let's be honest. Yan po ang una. Let's be honest. Ibig sabihin, may mga moments na, na parang hindi balance ang nangyayari po, no, sa life natin, sa buhay natin. Sinasabi natin, yung taong nagsusumikap, siya pa ang nawawalan. No? Minsan, ganun ang pananaw natin, no? Yung mabait at tapat, siya pa ang nasasaktan, no? 'Di ba? Parang sinasabi unfair yata yun na, no? Yung gumagawa ng mali, no? Sinasabi natin, siya pa ang parang umaasenso. So parang unfair talaga no? Sa ating pagtingin at sa ating pananaw. And deep inside, no po, we ask the Lord, bakit sila parang okay at ako ay nahihirapan? So, that's a real question. No? That's a real question. At hindi ka nag-iisa, sabi ko nga po, hindi po tayo nag-iisa sa struggle na yan. Pati po ako, no? Si Beth, si family namin, relationship namin ni Beth, no? Family, no? Minsan mapapatanong ka, no? Bakit ganito yung treatment, but it's so unfair. So, sabi ko nga po, ay real life yan, no? Real life issues na let's be honest about yung mga situation natin. So tingnan natin, no? Sabi ko nga po, magbibigay po ako sa inyo ng tatlong situationer o sa tatlong storya sa Bible, no po, character kung saan ay nakaranas sila ng sinasabi nating unfair treatment o unfair situation nila. Like si Joseph, no? Example, si Joseph sa Genesis chapter 37 up to Genesis chapter 50. So mahaba po yan, no? Pakibasa nyo na lang po. Si Joseph, mula po sa pagiging paboritong anak, no? Alam natin, naging alipin, no? Nabilanggo, lahat dahil sa inggit at maling paratang. So sa kabila po ng lahat, nanatiling tapat po si Joseph po sa Diyos. Sa dulo, ayan po, no? Sa dulo, ginamit ng Diyos ang kanyang paghihirap para mailigtas ang maraming tao, no? Kasama po ang kanyang pamilya. At yan po ay makikita po natin sa Genesis chapter 50 verse 20. Okay? So, pangalawa, si David, no? Si David naman, makikita natin yung situation niya doon sa 1 Samuel chapter 18 up to 1 Samuel chapter 31. So, pakibasa nyo lang po ulit, medyo mahaba po yan, no? So, itong kwento ni Joseph sa 1 Samuel chapter 18 to chapter 31, matapos niyang talunin si Goliath, no po, imbis na purong pasasalamat ang matanggap, kinainggitan siya ni Haring Saul, yan, no, the first king. Alam natin na si King Saul ang first king ng Israel. So ilang taon siyang tinakbuhan, ano po, at nagtago para sa buhay niya. Kahit wala namang siyang ginagawang mali, di mo ba? Pero hindi po siya gumante. Po si David, no? Ipinagkatiwala po niya sa Diyos, no po. Ang hustisya sa huli, alam na po si David ang naging hari, no? The second king of Israel, ayon po sa plano ng Diyos. Alright? So number 3 ay si Job, no? O si Job. Alam natin, isang tinasabi matuwid na tao, pero bigla na lang nawalan ng kayamanan, anak at kalusugan. Ang masakit pa, wala naman siyang ginawang kasalanan para maranasan po yun. Tama, ano po? Diba? Sa kwento, wala naman talagang consequences na dapat mangyari kay Job, yung pagkawala ng kayamanan, ng anak at kalusugan. So sa kabila ng matinding pagdurusa, ano po, at kawalan ng sagot kung bakit, alam nyo, kumapit lang po si Job sa pananampalataya. At alam natin sa huli, ano, ibinalik at dinoble pa ng Diyos ang kanyang mga pagpapala. So at least meron po tayong mga reference from the Bible, mga tauhan sa Bible, o character po sa Bible, no, kung paano ay itong ating pong topic for tonight, no, na when life feels unfair, ay makaka-relate tayo. Alright, so tingnan mo natin, no, the Bible, no, ang Biblia po is honest about this feeling. Alright, sa Psalms chapter 37 verses
2 to 3, ano po sabi doon, no? But as for me, my feet had almost slipped, sabi ni David. Si David po ang nagsabi nito. I had nearly lost my foothold, no? Sabi niya, for I invade the arrogant, yan, sabi niya, when I saw the prosperity of the wicked. So ito na yon, ano? So itong Psalms chapter 73 verses 2 to 3 ay isang situationer sa Bible na kung saan ay nagsasabi nga na parang life is so unfair, sinasabi no. Pero sa dulo ng Psalm, ito pong Psalm 73, the writer realizes, ano sabi niya, yet I am always with you, sabi niya, no. You hold me by my right hand, sabi niya, whom I have in heaven, but you, sabi niya, no. And earth has nothing I desire beside you. Yan po sinasabi doon sa Psalms 73 verses 2 to 3, no? So, life will not always feel fair, no? Alam natin yun, ang buhay po natin ay hindi laging feeling natin ay maayos, mabuti, or fair. But God is always faithful, amen? Yes, God is always faithful sa kabila ng mga situations, no? Mga buhay natin, family natin, o lahat ng mga buhay natin is we feel like unfair, no? But God, sabi ko nga po, is always faithful. His justice might not be instant, yan po yun, ano? Pero sure ito sa tamang panahon, yun po ang maganda, ano po. Ang ibig kong sabihin nito sa buhay po, ano po, may mga pagkakataon po na makakaranas po tayo ng sitwasyon na parang, sabi ko nga, hindi patas, no? Yung mga nagsusumikap tila hindi nabibigyan ng gantimpala, at yung mga lumalabag sa tama naman, parang sila pa ang umaasenso. Nakaka-relate ka ba dyan, kapatid, no? Pero kahit gaano kaganito po ang situation, hawak pa rin po ng Diyos ang buong kwento. Tama po, di ba? Di ba, ang hustisya po niya ay hindi laging agarang nakikita. Pero mga kaibigan, mga minamahal, sigurado ito sa tamang oras at panahon. Panahon ng Diyos, hindi ho natin panahon. So, kaya ang panawagan po sa atin, ay magtiwala at magpatuloy sa paggawa ng tama. Okay? So, dahil kahit hindi natin makita agad ang katarungan, siguradong tapat ang Diyos. Amen? Sa kanyang pangako. Alright? Sa Kanya walang nakakalimutan at walang nasasayang na kabutihang ginawa. Alright? So, tingnan natin po, how to respond when life feels unfair. Yan pang pag-usapan natin. How to respond. Paano ba tayo tutugon kapag nakikita natin o pakiramdam natin na ang buhay natin ay parang hindi patas o unfair. So, tingnan natin, no? At least marami ito. May 6, no? May 6 tayong pag-uusapan. Let me check muna, ha? Ayan, siguro 6 na respond natin o tugon natin when life feels unfair. Okay? So number 1, no? Life may be unfair, no po, but God is always just. Yan ang unang-una, no po. Life may be unfair, but God is always just. Ano ibig sabihin nito? Hindi po natin kontrolado ang sitwasyon, pero siguradong tapat at makatarungan po ang Diyos. Okay? Sa Psalm chapter 9 verse 8 ay sa buhay hindi maiiwasan na may mga bagay na hindi patas. No, maaring masipag ka nga pero hindi ka napapansin, ano po? O may mga taong mali ang ginagawa pero tila sila pa ang umaangat. Kahit ganito, may katiyakan tayong ang Diyos po ay laging makatarungan, at tapat sa kanyang salita. So sabi po sa Psalms 9 verse 8, siya ang humahatol sa buong mundo ng may katuwiran. So ibig sabihin, kahit parang wala tayong kontrol sa sitwasyon, kahawak pa rin ng Diyos ang hustisya. Amen? At sa kanya, walang mali, walang mali na hindi na itatama at walang tama na hindi nabibigyan ng gantimpala, sa tamang oras at paraan. So, yan, nandiyan si Attorney Cheryl, di ba? Di ba, Attorney Cheryl, may mga sigurong mga kaso po kayo na tama ho ba na nagreklamo, ganito, ganyan.
hindi patas, hindi may mga real may mga kwentong ganyan po na wala namang kasalanan, naparatangan lang, pero hindi na serve yung justice. So minsan malungkot na sitwasyon gano'n, may mga unfair na nangyayari. So sabi ko nga po, life may be unfair, okay, but God is always just. Amen? That's number 1. Number 2, life may be unfair, but bring your questions to God. Yan po, kung feeling mo, itong kapitbahay ko naman, itong asawa ko naman, o itong mga kaibigan ko naman, ganito ang treatment sa akin, napaka-unfair. Dali mo na lang ang tanong sa Diyos. Okay? So, yan maganda, Huwag ka na lang magsumbong kay Tulpo. Huwag kang magsumbong ka sa Diyos, So, life may be unfair, but bring your question to God. Alright? Sabi ni Attorney Cheryl, minsan po, di ba, tama ako, Attorney Cheryl, may mga ganung situation sa natin, mga unfair injustices. So number 2, life may be unfair, but bring your questions to God. Hindi mo kailangang magpanggap na okay ka. God can handle your honesty. Alright? So, ang ibig sabihin po nito ay hindi mo kailangang itago, alright? O ipakita na okay ka sa harap ng Diyos kung sa loob-loob mo naman, o okay ka sa tao, kung sa loob-loob mo naman ay puno ka ng tanong, pasakit, o pagkalito. Yan, pwede mong ilapit, sa Diyos ang lahat ng iniisip at nararamdaman po. Alam mo yun, maganda yun kasi nagre-release ka alam mo yun, yung mga damdamin mo na tila mga tanong mo, maganda, ibinubulalas mo, yun po yun, ibinibigay mo sa Diyos, dinadala mo sa Diyos, sa trono ng Diyos ang mga tanong mo na maaaring kailangan ilabas mo o ibulalas mo sa Kanya. So, pwede mo pong ilapit sa Diyos ang lahat ng iniisip at nararamdaman mo. Mahirap po yun, Alam mo, yung sobrang pag-iisip, sobrang yung loob na sa loob mo yung mga tanong mo at hindi mo po nire-release yun o hindi mo sinasabi, mahirap po yan. Unhealthy po yan, naapektuhan po ang ating health. Alright? So, kahit ang mga tanong na mahirap sagutin o ang mga damdaming parang hindi pinapansin ng mga tao. So, ang Diyos po ay hindi natatakot sa katapatan mo, kaibigan, kapatid. Amen? So, alam po niya, alam po ng Diyos ang puso mo. Ayan, bago mo pa man sabihin. Di ba? Lahat tayo, Ate Judith, di ba? Lahat tayo, Ate Lilibet. Yan, may mga, di ba, Pastor Queenie, kailangan nating isumbong kay God. Magtanong kay God. Question to God. So, life may be unfair, but bring your questions to God. So, ang Diyos po ay hindi natatakot sa katapatan mo. Yun po yung sinasabi natin. Kaya gusto ng Diyos na dalhin mo sa Kanya yung mga tanong mo, mga nasa kalooban mo. Alam niya ang puso mo. Amen? Alam niya ang puso mo. Actually, bago mo pa man sabihin. Alam niyo po, kapag nilalapit mo ang mga tanong mo sa Diyos, binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na mas lalong makilala siya, maging intimate kayo, at maranasan ang kapayapaan at sasagutin na mula sa Kanya sa tamang panahon. Amen? So, that's number 2, Life may be unfair, but bring your questions to God. Number 3, life may be unfair, but God's timing is perfect. Yan po yung pangatlo, Life may be unfair, but God's timing is perfect. Ano ibig sabihin po nito? Ang hustisya po niya ay pwedeng hindi agad dumating. Yan po yun. Ibig sabihin, Pero laging nasa tamang oras, di ba? Yan po sinasabi sa Ecclesiastes 3:17, di ba? He makes all things beautiful in His time. So, may timetable ng Diyos. Meron siyang panahon sa lahat. So, ibig sabihin po nito,
may mga pagkakataon, no, na gusto natin po ng, alam niyo yun, instant, no? Gusto natin, tayo mga tao, mahilig sa instant, di ba? Gusto natin ng instant na agarang ustisya siguro, o sagot mula sa Diyos, no? Lord, now na, no? So, inutusan mo pa ang Diyos, no? Kailangan mo pa ang Diyos, pinipress, Lord, ngayon lang, sagot, gusto ko na, now na, no? So, instant, so, alam niyo, hindi po ganon, no? Siguro nga, dahil siguro sa sobrang damdamin, sobrang nasa kalooban natin. So sometimes may mga attitude tayo na gusto natin na Lord, now na, agaran, gusto natin na makita agad yung hustisya o sagot mula po sa Diyos, no? Lalo na kapag alam niyo po yun, nakakaranas tayo ng injustice o hirap, no? So, normal lang naman talaga yun. Hindi ko naman sinasabing, Pastor, mali ba yun? Okay lang po yun. Kasi nga, you are on that kind of emotion and feeling. Okay lang po yun, no? Na even David, o yung mga in-story ko sa inyo kanina, mga characters sa Bible, nagreklamo sila, no? Sa Diyos, no? Ibig sabihin, dinala nila sa Diyos, no, ang kanilang mga hinaing. At alam natin, no, God's timing is perfect sa kanila at maging sa iyo rin, no. So hintayin mo lang yung timing ng Diyos, no, sa panahon na tilabaga sinasabi natin na life is so unfair. So yun nga po sa Ecclesiastes 3:11 o mga ngaral 3:17, sabi doon, may takdang oras ang Diyos para sa bawat bagay. Amen? Wow, ganda niya, no? Sabihin mo sa sarili mo, may takdang oras ang Diyos para sa akin. Amen? So, ano man yung question mo, tanong mo, hinaing mo sa Diyos, o tandaan mo yan, Ecclesiastes 3:17, lagi mong idadasal o dideclare sa sarili, may takdang oras ang Diyos para sa akin o sa aking pamilya, sa aking negosyo, sa aking pag-aaral, o sa aking pangarap, o maging sa aking mga panalangin. So, kasama na rito ang paghahatol, ano po, at pagbibigay katarungan, itong sinasabi natin. So, alam niyo po, maaring sa paningin po natin, mabagal, ano po, o huli ang kilos niya, no? Pero sa kanyang karunungan, mga kapatid, mga kaibigan, laging, alam po, eksakto ang timing niya. Amen? Eksakto pong timing niya. Walang delay sa Panginoon. No? Walang delay sa Panginoon. Palaging nasa timing eksakto. Alam niya kung kailan at paano kikilos, ano po, para sa ikabubuti natin. At para po sa kanyang kaluwalhatian. Kaya kahit, alam niyo po, kaibigan, mga kapatid, mahirap maghintay. Naku, alam po yan, mahirap maghintay. No? Ayan, no? Mahirap maghintay. No? Makakasiguro tayong hindi siya late at hindi siya nagkakamali. Yan, sa oras ng kanyang hustisya. Amen? So, pang-apat, no? Life may be unfair but shift your focus on God's faithfulness, not other success. Yun. So, yan po yung pag-usapan natin. Ito, matindi ito pang-apat. No po? Life may be unfair, reading ko, but shift your focus on God's what? Faithfulness, not others' success. O, ano ibig sabihin nito? Wag lang tumingin sa tagumpay o success ng iba, no? Tingnan mo rin ang faithfulness ni God sa buhay mo, no? Sa pamilya mo, sa pag-aaral mo, sa negosyo mo, sa ministry mo. Ang ibig sabihin po nito ay, alam niyo po, minsan nadadala tayo sa tinatawag natin comparison. Ako, mahirap yan, no? Kapag dumating sa punto ng buhay mo, ay inahalin tulad mo na, kino-compare mo ang sarili mo, buti pa yung pamilya nito, buti pa yung asawa niya, buti pa yung anak niya, buti pa itong ministry, buti pa sila, gano'n, no? Palagi mong, pag gano'n po ang nangyari, alam nyo, mahirap yan, ano po? Binibilanggo ka doon sa sarili mong panahon na, parang tinitignan mo, wala nang magagawa ang Diyos sa sarili mo, sa buhay mo, no? So minsan, nadadala tayo
sa comparison. So nakatingin tayo, no, sa tagumpay, ayan, sa yaman o progreso po ng ibang tao. Kaya alam niyo po 'yun, nakakaramdam tayo ng pag nagkaroon ka na ng comparison sa ibang tao tungkol sa kanilang tagumpay, yaman o progreso ng ibang tao, ano nararamdaman po ninyo? Sige nga, kayo po sumagot. Sa palagay po ninyo, kapag kino-compare ninyo ang sarili ninyo sa tagumpay, sa yaman o progreso o ng ibang tao, ng ibang pamilya, sa palagay ninyo ho, ano ang nararamdaman natin? Kayo nga po ang sumagot po niyan. Sige po, kayaan ko po kayong sumagot. Sige po nga, ano po ang nararamdaman ninyo? Ano ang nararamdaman ng isang tao kapag siya po ay nakatingin sa tagumpay nagko-compare sa tagumpay ng tao, yaman o progression ng iba? Anong tawag po natin doon? Anong tawag natin doon? Anong karamdam natin doon? Walang sumasagot Kasama po sa prayer, balik na po ako bukas ng umaga. Sino to, dear? Alright, so walang sumasagot. Sige, sagutin ko na nga yung tanong ko. Yan po ay nakakaramdam tayo ng tinatawag nating inggit o kawalan ng gana, no? Doon naiinggit ka na doon sa pagkukumpare mo sa ibang tao dahil sa tagumpay nila, sa yaman nila o sa progression ng iba. Tawag po natin diyan po ay inggit, Ayan, inggit. Yan, tama po si Atty. Sheryl. Ayan, dahil si Atty. Sheryl ang sumagot, Atty. Sheryl, meron kang extra beauty kay Lord. Okay, inggit, tama, magkakaroon ka ng inggit o kawalan ng gana, pero kung alam mo yun, palaging ganun ang tingin natin sa sarili natin, alam nyo, mawawala sa atin ang tinatawag natin appreciation sa kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay natin. So, wag tayong ganun wag tayong magkumpara, okay? Maging sa mga anak natin, alam nyo, tayo mga magulang, yan, sa lahat ng mga magulang dito, wag tayong magkukompare sa mga anak natin, sinasabi natin, buti pa itong si ganito, o kasi lalo na, ikukumpare mo yung panganay mo dun sa pangalawa, sa bunso, buti pa itong si ate nyo, o itong kuya nyo, itong bunso ninyo, ganito, ganyan. Nagkukumpare ka na. So, favoritism yun, wag tayo, alam mo, kami ni Beth, usapan namin yan, Walang tayong magkukumpare, walang favoritism sa mga anak. Ang mga anak natin po ay may kanya-kanyang mga kanya-kanyang talento, may kanya-kanyang mga successes, may kanya-kanyang strength and weaknesses. Diba? Tama po? So, walang comparison. Okay? So, ito mga apat natin, matindi ito. Life may be unfair, sabi ko nga, but shift your focus on God's faithfulness, not other success. Right? So, ang tinatawag natin, ang shift your focus, ibig sabihin po ay paalala na, alam niyo po yun, na imbis na sukatin ang sarili base sa kwento ng iba, mas piliin nating tingnan kung gaano katapat ang Diyos sa atin. Amen? Okay, mula sa maliliit na biyaya, tingnan mo hanggang sa malalaking pagpapala, kapag nakatuon tayo po sa faithfulness ni God, alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, mas nagiging, alam niyo, kontento at mapayapa ang puso natin. Tama po? Tama, Kapag nakatingin tayo sa tagumpay po ng iba, o kung anong meron ng iba na wala tayo, at sinasabi na, unfair naman yun, Lord, bakit sila meron kami wala? Madali tayong makaramdam ng inggit, o sabi ko nga, o kawalan ng gana. Pero, alam niyo po, sa halip na i-compare ang sarili natin sa kanila, mas piliin nating alalahanin, at pahalagahan ng kabutihan at katapatan ng Diyos sa buhay natin, lalo na tayo, kahit na nasa ministry tayo, minsan, huwag tayo magko-compare ng ating ginagawa o ministry. Sinasabi natin, palagi na lang ako, bakit naman sila is so unfair? O sinasabi natin, ako na naman,
Ayan, ano? So, bakit sila hindi? Ngayon, nagko-compare ka na. So, sabi po sa Lamentations, di ba, chapter 3, verses 22 to 23, ang pag-ibig at awa ng Diyos ay laging sariwa. O, kanta yan, di ba? Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Oh, they are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. O, yun ang sinasabi sa Lamentation chapter 3, 22 to 23. Ang pag-ibig at awa ng Diyos ay laging sariwa bawat umaga at hindi nauubos. So, ibig sabihin po yan, araw-araw, mga kapatid, kaibigan, may dahilan para magpasalamat at magtiwala sa Kanya. Amen? So, kahit iba ang takbo ng buhay natin, ngayon, kumpara sa iba, kapag nakapokus tayo, ibig sabihin sa faithfulness ng Diyos, batay dyan po sa Lamentation chapter 3, verses 22 to 23, mas magiging kontento at payapa ang puso natin. Amen? O, sabihin mo sarili mo, magiging kontento ang payapa ang puso ko. Ayan. Because of Lamentations chapter 3, verses 22 to 23. O yun, declare mo yan. Yan ang dapat maging laging tinitingnan natin sa buhay natin. Alright, so number 5. Number 5 na ba tayo? Okay, so may dalawa pa. Life may be unfair, but your reward is eternal, not temporary. Wow, ang ganda nito. Ang ganda nito, mga kapatid, mga kaibigan. Life may be unfair, but your reward is what? Eternal, not temporary. Ano ibig sabihin po nito? Ang gantimpala po ng Diyos ay lampas-lampas sa anumang makukuha sa mundo. Ano ibig sabihin nito? Sa 2 Corinthians chapter 4, 17 to 18, yan po yung ating reference, 2 Corinthians chapter 4, 17 to 18. Lahat ng bagay sa mundong ito, alam niyo po yun, di po ba? Tagumpay, yaman, problema, at kahit paghihirap po ay pansamantala lang. Amen? Maaring ngayon ay parang unfair o mahirap, pero hindi po ito nagtatapos. Yan, God is not finished yet. Sabi ko nga, the best is yet to come. Amen? The best is yet to come. Hindi pa tapos ang kwento ng buhay mo. Ayan, sabihin mo sa sarili mo, hindi pa tapos ang Diyos sa kwento ng buhay ko. The best is yet to come. Amen. So, may mas malaking realidad, Amen? Kaysa sa nakikita natin ngayon. At iyon po ay ang walang hanggang buhay, kasama ang Diyos. Amen? Hallelujah. Kapag alam niyo po yun, inaalaala po natin ang eternity. Ayan, naiiba po ang pananaw natin sa mga pagsubok, sa mga problema. Okay? Alam natin po na anumang sakripisyo mo o pagtitiis mo bilang magulang, bilang anak, para kay Kristo, alam niyo yun, may kapalit. Amen? Na walang hanggang gantimpala. Isang reward na hindi kukupas, hindi mawawala, at walang makakaagaw kahit na sinasabi natin na life is so unfair. Amen? So, walang hanggang gantimpala, isang reward na hindi kukupas. Amen? Hallelujah. So, hindi mawawala at walang makakaagaw. Yung mga temporal sa mundong ito, tagumpay, pera, popularity, lahat yan, yan mawawala, maaagaw, masisira, maglalaho. Alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, kahit minsan, alam niyo parang lugi, talo tayo sa paggawa ng tama, parang gano'n, parang talo tayo, parang lugi tayo sa paggawa ng tama. Hindi dito sa mundo nagtatapos yan ang kwento, Sabi po sa 2 Corinthians chapter 4, 17 to 18, ay ang istorya nito ay ang mga paghihirap natin ngayon, kapatid, kaibigan, ay panandalian lang at may kapalit na eternal glory na walang hanggan. Kung ikaw ngayon, tayong mga magulang, medyo nagsasakripisyo para sa ating mga anak, sa ating pamilya, sa iyong career, sa yung calling mo, yung ministry mo,
alam mo, hindi kalugi sa Diyos. Yan, hindi ka talo, no, sa mga ginagawa mo para sa Kanya. Okay? Sapagkat sabi ko nga po, yung paghihirap, pagdurusa natin ngayon, alang-alang sa ating pamilya, sa ating Diyos, sa ating ministeryo, panandalian lang at may kapalit na eternal glory na walang hanggan. Amen? Yes, hallelujah. So, ibig sabihin, alam po, mga kaibigan, mga kapatid, ang gantimpala ng Diyos ay hindi gaya po ng bagay sa mundo na kumukupas. Ang ibig sabihin ito, nauubos o nawawala. Amen? So, alam natin yun, ano? Lahat ng gantimpala o reward o appreciation o recognition sa mundong ito ay kumukupas, nauubos, nawawala. Ito po ay walang hanggan at hindi sa anumang material o pansamantalang tagumpay. No? Kaya kahit life feels unfair ngayon, mga kapatid, kumapit ka pa rin. Dahil ang tunay na price mo, kapatid, ay nasa piling niya magpakailanman. Amen? Alright. So number 6 and last. Alright, life may be unfair, but do what is right away. Yun. So yung panghuli natin, ha? Excuse me. Life may be unfair, but do what is right away. Kahit walang nakakakita o walang instant na resulta, magpatuloy sa paggawa ng tama. Amen? So sa Galatians chapter 6 verse 9, ano sabi doon? Let us not become weary in doing good. For in the proper time you will reap a harvest if you do not give up. Ang ibig sabihin nito, excuse me, kahit minsan, parang walang nakakapansin o walang magandang resulta agad sa paggawa ng tama. Huwag tayong mapagod. Huwag tayong sumuko. Okay? Madalas, gusto nating makita agad ang bunga ng kabutihan natin. Di po ba? Pero sabi nga po sa Galatians chapter 6 verse 9, kung magpapatuloy tayo, kung, yun po yung kung magpapatuloy tayo at hindi bibitaw, may tamang oras, kapatid, kaibigan, na mag-aani tayo ng magandang bunga. So, ibig sabihin, ang paggawa ng tama, mga kaibigan, mga kapatid, hindi nakabase sa applause, appreciation, ng tao, okay, o recognition ng mundo, kundi sa katapatan natin sa Diyos. Amen? Kahit may mga pagkakataon na parang lugi o talo tayo, tandaan natin, mga kapatid, mga kaibigan. Ang kabutihang ginawa para sa Kanya po ay siguradong may balik na pagpapala sa panahon na itinakda niya. Amen? Amen. Hallelujah. So, sa paggawa ng tama, kapatid, kaibigan, hindi palaging may instant na gantimpala o papuri mula po sa tao. Minsan pa nga, parang walang nakakakita o sabi natin, parang wala itong epekto. Ang mga ginagawa natin, ang mga pagpapagal natin, pagsisikap natin para sa pamilya, para sa Diyos, sa ministeryo. Pero sa Galatians, sabi ko nga po sa Galatia 6:9, huwag tayong mapagod. Sabi mo sa sarili mo, huwag kang mapapagod, huwag kang bibitaw, huwag kang susuko. Sabi mo sa sarili mo yan, huwag tayong mapapagod, huwag tayong bibitaw, huwag tayong susuko, huwag tayong magsusurrender, kapatid, sa paggawa ng mabuti. Dahil sa tamang oras, mag-aani tayo kung hindi tayo susuko. Amen? Hallelujah. So, ang paggawa ng tama po ay hindi nakabase sa, sabi ko nga po, sa applause, recognition, o validation po ng iba, kundi sa pagsunod mo. Pagsunod natin at katapatan po natin sa Diyos. Kahit walang nakakakita, alam niya ang lahat. Amen? At siya po mismo ang magbabalik ng gantimpala sa kanyang perfect timing, sa buhay mo, sa pamilya mo, sa ministry mo, sa negosyo mo, sa business mo, sa career mo, at sa pag-aaral ng anak natin. Amen? Kanyang perfect time. So may isang estudyante na laging gumagawa ng assignments at projects niya ng tapat.
walang kopyahan, walang plagiarism, o hindi gumagawa ng kodigo, hindi gumagawa ng anumang bagay na para sa kanya ay ikasasama ng kanyang pag-aaral. Minsan natutokso siya kasi nakikita niya yung iba nagkokodigo, kokopyahan, during examination, madali lang makakuha ng mataas na grade dahil sa pangungopya o pag-cheat, Sa totoo lang, minsan feeling niya lugi siya, dahil nakikita niya sa classmate niya yon, pero patuloy pa rin siya sa paggawa ng tama, noong dumating ang college entrance exams, nakita niya ang bunga ng estudyante ito na hindi nag-cheat o nangopya. Madali niyang nasagutan ang mga tanong kasi tunay niyang natutunan ang lessons, hindi laging in-memorize. At higit pa doon, malinis ang konsyensya po niya. So, alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, sa kwentong ito, ang estudyante ito naging tapat sa kanyang pag-aaral. Ganun din po sa buhay natin kay Kristo. Alam niyo po ba yun? Kahit mahirap, minsan parang wala nakakapansin, pero sa tamang panahon, sabi nga natin, makikita ang bunga ng katapatan at kabutihang ginawa para sa kanya. Hindi lang sa iyo, maging sa kung di mo man nakikita ang bunga ng iyong katapatan, kabutihan, ginagawa mo para sa Diyos, sa pamilya mo, ang bunga nito baka hindi lang sa iyo, sa magiging anak mo, sa pamilya mo, sa henerasyon, yun ang maganda Pag ang Diyos ang naggantimpala, hindi lang itong henerasyon ng pamilya mo, maging sa mga susunod na henerasyon ng pamilya mo. O di ba maganda yon? Amen? So, alam niyo yun, sa buhay natin, makikita natin yung mga hindi sumusunod sa Diyos, parang sila pa yung umaasenso. Pero kagaya ng ating kwento ngayon, kahit parang unfair ngayon, sabi mo, kapit pa rin, dahil sa huli po, Diyos pa rin ang may huling salita. Alright? So, Diyos pa rin ang may huling salita. Alam niyo po, may time, alam niyo po, personal story, may time na nag-serve ako ng, alam niyo yun, todo-todo sa ministry. parang walang breakthrough sa personal life ko. Ang sakit isipin na yung iba, hindi naman nagsiserve, parang mas blessed. Pero nung nagbasa ako ng Psalm 73, na-remind ako na success without God is empty. Amen? At security ko po ay hindi sa situation, kundi sa presensya po niya. So, ang ibig sabihin po nito, Psalm 73, makikita po natin na minsan, naiinggit ang psalmist, salmista sa mga masasamang tao na parang umaasenso at walang problema. Pero nung pumasok siya sa presensya ng Diyos, naunawaan niya na kahit gaano ka-successful sa mundo, kung wala ang Diyos, walang talagang saysay at walang tunay na seguridad. So, ito po ay paalala sa ating lahat, kaibigan, kapatid, excuse me, ang tunay na kapayapaan at katiyakan po ay hindi nakadepende sa pera, posisyon o ginhawa ng sitwasyon, kundi sa relasyon at presensya po ng Diyos. Amen? Siya lang po ang hindi nagbabago at siya lang po ang nagbibigay ng halaga at direksyon sa buhay mo. So kapatid, kaibigan, kapag parang hindi patas ang buhay, madaling mawala ng pag-asa, magtanong, Lord, bakit ganito? Pero po sa gitna ng lahat, kapatid, kaibigan, hawakan natin ng mahigpit na mahigpit, okay? Hawakan po natin ng mahigpit na mahigpit ang mga katotohanan ng Diyos ay laging tapat at sapat, makatarungan at nasa kontrol. Hindi man agad dumating ang hustisya, sigurado itong mangyayari sa tamang panahon. Kaya imbes na mag-focus sa success ng iba, kapatid, alalahanin natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng tama dahil ang gantimpala po niya ay hindi panandalian kundi walang hanggan. Sa dulo, siya pa rin ang may huling salita at sa kanya walang nasasayang na pananampalataya, Hindi lahat ng tama madali, kaibigan, kapatid, pero lahat ng tama, may tamang bunga sa tamang panahon. Amen? Ulitin ko yan, Hindi lahat ng tama madali, pero lahat ng tama, may tamang bunga sa tamang panahon. Amen? Hallelujah! Tayo po ay manalangin, Tayo po ay manalangin.
Ama naming Diyos, salamat po sa paalala ngayong araw na kahit mahirap at minsan parang walang nakakapansin, may halaga ang bawat kabutihang ginagawa namin para po sa iyo, sa aming pamilya, sa aming mga ministeryo, o sa anumang mga pinagkatiwala mo sa amin. Turuan mo kami na huwag mapagod po sa paggawa po ng mabuti at tama. At bigyan mo kami ng lakas na magpatuloy kahit walang instant na resulta. Palakasin po ang aming pananampalataya na sa tamang oras, ikaw mismo ang magbibigay ng gantimpala at magpapatunay na hindi nasasayang ang aming mga pagsunod. Lahat ng ito ay aming dalangin, inihiling sa pangalan sa Kristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen, amen. At ngayon, habang tayo humayo sa ating paghayo araw-araw, dali natin sa puso ang katiyakan, ang ating paggawa ng tama ay hindi nakakaligtian ng Diyos. Pagpalain kayo ng kalakasan upang magpatuloy, kapayapaan upang maghintay, at tagalakan na nagmumula sa kanyang presensya. At ang pagpapala ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo ay sumainyo ngayon at magpakailan paman. Amen, amen at amen. Okay, so muli po, magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thanks for joining me sa Real Life Issues ng Global Harvest Goshen Ministry Podcast. Kung may kilala ang isang taong dumadaan sa season na ito ng ating pag-uusap, kapatid, kaibigan, share mo sa kanya ang episode na ito. Tandaan, life may not always be fair, but God is always faithful to the end. God bless everyone and shalom!